Nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, nagdadasal ka, pero sa pagtatapos ng buwan, pareho pa rin ang balanse mo. Mas mababa kaysa sa iyong inaasahan. Ang masakit na katotohanan ay marahil ginagawa mo ang lahat ng tama. Maliban sa isang bagay na talagang nagbabago sa lahat, at iyon ang alam na ni Solomon, mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Hindi itinatago ng Biblia ang mga lihim ng kasaganaan. Ibinubulong sila nito sa mga kawikaan. Ibinubunyag ang mga ito sa mga tahimik na desisyon ng isang hari na hindi humingi ng kayamanan, ngunit naging pinakamaunlad sa kasaysayan. Ang naunawaan ni Solomon, at marahil ay hindi mo pa rin naiintindihan, ang pagsisikap na walang direksyon ay parang pagtakbo ng paikot-ikot sa isang disyerto. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano lampasan ang kakapusan sa pamamagitan ng paglalapat ng mga nakalimutang prinsipyo. Hindi ito mga magic formula. Ang mga ito ay walang hanggang katotohanan. Ang karunungan ni Solomon, mga sinaunang estratehiya, inilapat ang espiritual na katalinuhan sa pananalapi. At sa huli, makikita mo ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatrabaho na parang utusan o pag-iisip na parang hari. Manatili hanggang sa wakas dahil ibubunyag ko ang susi na nagpabago sa buhay ng mga ordinaryong tao at pinahintulutan silang magmana ng kayamanan ng may layunin. Magsimula tayo. Maraming tao ang naniniwala na ang kakapusan ay kawalan ng pagsisikap. Ngunit ang katotohanan ay ang ilan sa mga pinakapagod ay ang pinakapinansyal na pagkabigo. Nagmamadali sila, nagtatrabaho at nagbibigay ng kanilang sarili, ngunit nananatili silang natigil sa iisang lugar. Nagbabala si Solomon na ang hangal ay napapagod at hindi man lang alam ang daan patungo sa lungsod. Sa madaling salita, walang saysay ang paggaod ng husto kung ang bangka ay patungo sa maling direksyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsisikap at kasaganaan ay nasa karunungan. At ang karunungan ayon kay Solomon ay nagsisimula sa takot at pangunawa, hindi sa walang layunin na pawis. May mga naglalaan ng 25 taon sa matinding paggawa at tumatanda pa rin ng walang ani. Hindi ito parusa mula sa Diyos. Ito ay kakulangan ng banal na patnubay. Ito ay namumuhay tulad ng isang lingkod kapag ang isa ay maaaring magplano tulad ng isang hari. Bagamat marami ang nagdaragdag sa kanilang trabaho, inaayos ng matalino ang timon, ipinagpalit nila ang desperasyon para sa pag-unawa. Si Solomon ay umunlad hindi sa pamamagitan ng malupit na puwersa, kundi dahil alam niya kung saan magtatanim, kailan mag-aani, at kung paano mamahala. Ang pagsisikap na walang karunungan ay parang pagdidilig sa tuyong lupa. Ngunit yaong mga lumalakad ng may banal na patnubay ay hindi gaanong nagbabago. At doon magsisimulang mabunyag ang susunod na sikreto. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bagong landas na ihayag na ito. Si Solomon sa harap ng Diyos ay nagkaroon ng pagkakataong humingi ng anuman. At ano ang pinili niya? Karunungan. At dahil doon, tumanggap siya, kasama nito, ng kayamanan, karangalan at kapayapaan. Hindi inalis ng Biblia ang prinsipyong ito. Ang mga naghahanap ng karunungan ay nakakahanap din ng mga bunga nito. Ito ang sinaunang daan na hindi pinapansin ng marami. Habang hinahabol ng mundo ang pera, ipinakita ni Solomon na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa isip, hindi sa bank account. Dumating ang ginto pagkatapos ng kalinawan. Dumating ang kaharian pagkatapos ng paghahayag. Nagtayo ng mga kastilyo dahil may pagkakaunawaan muna. Ang kasaganaan ng Kristiyano ay hindi tungkol sa pagkakaroon, ito ay tungkol sa pag-alam. At kapag alam ng isang tao na may banal na karunungan, ang pagiging hindi maiiwasan. Ang salita ay ang pinakadakilang manual sa pananalapi na naisulat. Nagtuturo ito tungkol sa pamamahala, pagpaparami, pag-aani, karangalan at layunin. Ang problema ay hindi dahil hindi nagsalita ang Diyos, kaunti lang ang nagbigay pansin.
Ang Biblia ay puno ng mga code para sa pagpapayaman sa karunungan. Ngunit gaya ng babala ni Solomon, ang karunungan ay sumisigaw sa mga lansangan at kakaunti ang nakikinig. Handa ka na bang marinig ang susunod na mangyayari? Karaniwang makakita ng mga taong gumising bago sumikat ang araw, natutulog pagkalipas ng hating gabi at nananatiling natigil sa parehong realidad sa pananalapi. Naniniwala sila na mas maraming pagsisikap ang makakalutas sa kung ano, sa katunayan ay nangangailangan ng higit na karunungan. Nagbabala si Solomon, ang mangmang ay nagpaparami ng mga salita, ngunit ang matalinong tao ay nagbubulay-bulay sa bawat hakbang. Ang pagsisikap na walang direksyon ay parang mapurol na palakol, napapagod, ngunit hindi napuputol. Gaano karaming mga tao ngayon ang nagtatrabaho ng 2 beses ng mas mahirap, ngunit nabubuhay sa utang, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa kawalan ng diskarte. Nabubuhay sila upang patayin ang apoy sa halip na gumawa ng mga tulay. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang biblikal na katalinuhan sa pananalapi ay mas epektibo kaysa sa anumang modernong kurso. Dahil hindi lang ito nagtuturo kung paano kumita, ito ay nagtuturo kung paano maiwasan ang pag-aaksaya, kung paano dumami, kung paano maglingkod ng may layunin. Habang ang kultura ay nagtuturo ng magtrabaho ng higit upang magkaroon ng higit pa, itinuro ni Solomon, sa karunungan ang isang bahay ay itinayo. Ang isang bahay na walang karunungan ay gumuho kahit na may mga brick. Ngunit sa karunungan, maging ang putik ay nagiging palasyo. Kaya naman, ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa pagpapalaya, pag-iwan sa mga paniniwalang nagturo sa atin tungkol sa kakapusan. Handa ka na bang kumawala sa kanila? Nakarinig ka na ba ng mga pariralang tulad ng mas mahusay na mahirap at marangal kaysa mayaman at tiwali? Mukhang mapagpakumbaba sila, ngunit nagtatago sila ng isang tahimik na lason. Marami sa mga ideyang ito ay hindi nagmula sa Diyos. Nanggaling sila sa kultura, tradisyon at maging sa baluktot na relihiyoso. Hindi kailanman ginawang romantiko ni Solomon ang kahirapan. Pinipuri niya ang karunungan na lumilikha ng kayamanan ng may layunin. Ang kakapusan ay kadalasang itinuturo bilang isang birtud. Hindi kinukondena ng Biblia ang kayamanan, bagkus ang pagiging makasarili at bulag na pagkakabit sa pera. Ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, hindi ang pera mismo. Kapag ang isa ay naniniwala na ang pagkakaroon ng labis ay mali, ang hindi malay ay nagsisimulang sabotahe ang anumang posibilidad ng kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming nagsusumikap ngunit walang malay na tumatanggi sa kaunlaran. Dahil naniniwala sila sa kaibuturan na ito ay isang kasalanan. Malinaw na sinabi ni Solomon, may isang nagbibigay ng sagana ngunit nakikita ang kanyang kayamanan na dumarami. Ang kasaganaan na nagmumula sa Diyos ay mapagbigay, madiskarte at malinis. Kapag nagbago ang ating isip, nagbabago ang ating ani. Ngunit hanggat naniniwala tayo na ang kahirapan ay isang birtud, tayo ay mabubuhay na malayo sa mana ng kaharian. Ang susunod na hakbang ay mahalaga. Pagpapanibago ng ating isipan upang maranasan ang pagbabago. At ang susing ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Sumulat si Solomon sa Kawikaan 23:2-7. Kung paanong iniisip ng tao, gayon siya. Hindi ito tula. Ito ay espiritual na pagsusuri. Ang paraan ng pagtingin mo sa pera ay tumutukoy kung paano ito dumadaloy sa iyong buhay. Kung naniniwala kang ipinanganak ka upang magpumiglas at mabuhay, ang iyong subconscious ay gagana upang mapanatili ang pattern na iyon. Ang kasaganaan ay nagsisimula sa iyong mga iniisip, hindi sa iyong bank statement.
Marami ang nabubuhay na nakulong sa paglilimita sa mga paniniwalang minana mula pagkabata, relihiyon o takot. Naniniwala sila na hindi sila magiging mabuti sa pera, na hindi na sila makakaalis sa utang, na ang gusto lang ng Diyos ay ang kanilang kabuhayan, hindi ang kanilang pagpapalawak. Ito ay isang kasinungalingan. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapanibago sa isipan. At kapag ang isip ay nabago, ang buhay ay sumusunod sa isang bagong pattern, ang kasaganaan ng karunungan sa Biblia. Hindi ito magic, ito ay pagkakahanay. Kapag nagsimula kang magsalita ng salita tungkol sa iyong pananalapi at lumaya mula sa mga pag-iisip ng kakulangan, ang kapaligiran ay nagsisimulang tumugon. Ang may layuning kayamanan ay nangangailangan ng isang makaharing pag-iisip, hindi ng isang alipin. At iyan ang dahilan kung bakit sa susunod na hakbang haharapin natin ang stagnant faith ng walang praktikal na aplikasyon. Sapagkat ang pananampalataya na walang gawa ay natutulog lamang na intensyon. Malinaw ang salita ng Diyos sa Santiago 1:22. Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Marami ang may pananampalataya, nagdarasal sila, nag-aayuno sila, sumisigaw sila ng pagbabago, ngunit nagpapatuloy sila sa parehong mga saloobin, parehong mga gawi, parehong mga desisyon sa pananalapi. Ang pananampalatayang nagbabago ay ang umaalis sa altar at bumababa sa budget, sa pagpaplano, sa pang-araw-araw na gawain. Walang kwenta ang paniniwalang mapapaunlad ng Diyos ang iyong buhay kung hindi ka kikilos ayon sa mga prinsipyo. Si Solomon ay hindi lamang tumanggap ng karunungan, inilapat niya ito. Siya ang nagtayo, nag-organisa at nangangasiwa. Ang pananampalataya na walang pagsasabuhay ay parang isang binhi na nakatago sa isang bulsa. Ito ay may kapangyarihan, ngunit hindi nagbubunga. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapakilos sa iyong mga paa. Binabago nito ang mga desisyon. Nawawasak nito ang mga pader ng kaisipan at nagtatayo ng mga solidong istruktura. Ang espiritual na edukasyon sa pananalapi ay nagsisimula kapag ang pananampalataya ay nakahanap ng direksyon, kapag ang sigaw ay nakakatugon sa pagpaplano. Ang pag-unlad na may layunin ay nangangailangan ng paglipat sa kabila ng mga intensyon at sa larangan ng praktikal na pagsunod. At sa larangang ito, isinilang ang mga totoong kwento, tulad ng kay Jorge na gumamit ng mga kawikaan bilang isang manual sa negosyo at nakita ang tila maliit na pinagmumulan ng kasaganaan. Si Jorge ay isang ordinaryong tao, tulad ng marami pang iba. Nagsumikap siya, kakaunti ang kinita at namuhay sa patuloy na pagigting sa pagitan ng mga bayarin at mga panalangin. Isang araw, habang binabasa ang mga kawikaan ni Solomon, huminto siya sa isang talata. Sa bahay ng pantas ay may kayamanan at mga pabango, ngunit nilalamon ng mangmang ang lahat ng kaniyang tinatangkilik. Ito ay tulad ng isang dagok ng paghahayag. Napagtanto ni Jorge na hindi ito kawalan ng pera. Ito ay isang kakulangan ng paningin. Nagpasya siyang magsimula sa kung ano ang mayroon siya, isang bakanteng silid sa kanyang bahay. Ang paglalapat ng mga prinsipyo ng mabuting pakikitungo, kaayusan, kahusayan at mahusay na pamamahala, lahat ay hango sa mga kawikaan sa Biblia. Binago ni Jorge ang espasyong iyon sa isang negosyong umuupa ng mga silid para sa mga manlalakbay. Ang bawat detalye ay pinag-isipang mabuti. Walang hindi kinakailangang luho, ngunit wala ring sloppiness. Ang resulta, nagsimula siyang kumita ng mas malaki sa isang buwan mula sa silid na iyon kaysa dati niyang kinikita sa mga linggo ng trabaho. Naunawaan ni Jorge na praktikal ang karunungan at ang biblikal na katalinuhan sa pananalapi ay hindi teorya. Ito ay isang roadmap. Ngayon naging solid income stream na ang kanyang maliit na negosyo at ang binhi nito ay hindi kapital, ito ay pag-unawa.
Huminto lang siya sa pagdarasal at sinimulan nitong ilapat. Dinadala tayo nito sa isa pang makapangyarihang prinsipyo. Ang kasaganaan ay nangangailangan ng sistema, istruktura at pananaw. Ito ang naging dahilan ng pagtatayo ni Solomon ng isang imperyo. Ang kasaganaan na nagtatagal ay hindi bunga ng suwerte, kundi ng isang sistema. Si Solomon ay hindi naging pinakamaunlad na hari sa kasaysayan dahil lamang sa kanyang karunungan. Alam niya kung paano ito ayusin. Hinati niya ang mga responsibilidad, nagtatag ng mga tungkulin at lumikha ng mga gawain at istrukturang administratibo na nagpapanatili ng paglago. Walang kaguluhan sa palasyo. Nagkaroon ng layunin. Nagkaroon ng pagpaplano. Marami ngayon ang may magagandang ideya, ngunit nabubuhay sa kaguluhan. Tumatanggap sila ng mga pagpapala, ngunit hindi nila alam kung paano pamahalaan ang mga ito. Ito ay tulad ng pagbuhos ng langis sa isang basag na sisidlan. Kung walang istruktura, ang kaunlaran ay dumadaloy. Naunawaan ni Solomon na maging ang karunungan ay nangangailangan ng mga pundasyon. Kaya't sinabi niya, nakikita ng mabait na tao ang panganib at nagtatago. Ang tanga ay nagpapatuloy at nagbabayad ng presyo. Ang kaunlaran ay nangangailangan ng pananaw at pang-araw-araw na organisasyon. Kung nais mong bumuo ng kayamanan na may layunin, kailangan mong ihinto ang pamumuhay sa mabilisang. Ang kita na walang kontrol ay nagiging basura. Ang mga ideya na walang plano ay nagiging pagkabigo. Dumami lang si Jorge dahil nag-apply siya ng routine, discipline at excellence. At ngayon, mauunawaan mo ang susunod na haligi ng pagbabago. Ang pagpapanibago ng iyong isip, pag-align ng mga kaisipan sa mga halaga ng kaharian at paggawa ng iyong isip na matabang lupa para sa kung ano ang gustong itanim ng Diyos. Sumulat si Apostol Pablo sa Roma 2, versikulo 2. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi ang account ang unang nagbabago, ang pag-iisip. Si Solomon, bago itayo ang templo, ay nagtayo ng pangunawa. Ang lahat ng panlabas na kaunlaran ay bunga ng panloob na pagbabago. Ang paghahanay ng iyong isip sa mga halaga ng kaharian ay pag-aayon sa iyong sarili sa mismong daloy ng Diyos. Kapag pinamamahalaan mo ang maliit na balon, mas marami ang inilalabas ng langit. Ito ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Ang katapatan sa maliit ay nagdudulot ng pagpaparami sa marami. Marami ang naghihintay sa araw na magkakaroon sila ng higit pa. Ngunit ang kaharian ay nagbibigay ng higit pa sa mga nag-oorganisa na kung ano ang mayroon sila. Ang isang nabagong isip ay humihinto sa paghahanap ng mga dahilan at nagsimulang maghanap ng karunungan. Ang pabor ng Diyos ay nakakahanap ng espasyo kung saan may kaayusan, hindi kaguluhan. Ang tunay na kasaganaan ay nabuo ng isang nakahanay na puso at isang naibalik na isip. Hindi ka tinawag para mabuhay, tinawag ka para mamuno. At iyon ang kinakatawan ni Solomon. Matalino, makatarungan at madiskarteng pamahalaan. Sa makatuwid, ang susunod na hakbang ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagtuklas na ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pag-iimbak, ngunit tungkol sa pamumuhay ng may layunin at pag-iiwan ng walang hanggang pamana. Nagsisimula ang pagpaparami kapag tayo ay tapat sa maliliit na bagay. Ito ang itinuro ni Jesus at ginawa ni Solomon. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa dami ng mga ari-arian, ngunit sa kung gaano pinagpapala ng iyong buhay ang iba. Maraming nag-iipon, ngunit nananatiling walang laman. Si Solomon ay nag-ipon, oo, ngunit siya rin ay nagtayo, nagturo, naglingkod, at naimpluwensyahan. Dahil ang kanyang kayamanan ay may direksyon, ito ay isang instrumento, hindi isang idolo. Tinawag ka na gumawa ng higit pa sa pagbabayad ng mga bayarin. Ang iyong buhay ay may walang hanggang tungkulin. Bumuo ng isang bagay na magtitiis. Ang yaman na may biblikal na karunungan ay bumubuo ng pamana sa pananalapi
espiritual na edukasyon at pagbabago sa henerasyon. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang, ito ay tungkol sa misyon. At kapag ang iyong buhay ay naayon dito, ang Diyos ay naglalabas ng higit pa dahil ang kaharian ay namumuhunan kung saan may layunin. Ipinaalala sa atin ni Solomon na ang karunungan ay mas mabuti kaysa ginto. Ngunit kapag ang karunungan ang namamahala, maging ang ginto ay dumarating. Ang kaunlaran ay hindi ang wakas, ito ang paraan. Ang paraan upang ipakita ang katarungan, tumulong, bumuo at ihayag ang Diyos sa bawat desisyon. Kaya kung narating mo na ito, huwag baliwalain ang paghahayag na ito dahil ngayon nasa iyo na ang desisyon. Ilang beses ka na bang nanalangin para sa pagbabago, ngunit nagpatuloy sa pamumuhay sa parehong mga pattern? Ang karunungan ni Solomon ay hindi isang nakatagong misteryo. Ito ay naa-access, naghihintay na mailapat. Ngunit ang totoo, maraming tao ang patuloy na nananalangin para sa pag-aani ng hindi inaayos ang binhi. Itutuloy mo ba ang pag-iipon ng utang o sisimulan mo bang mag-ipon ng karunungan? Pag-isipan ito, gaano karaming mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw? Walang karunungan, maliit na desisyon, ngunit kapag paulit-ulit, sila ang humuhubog sa buong tadhana. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Nagsisimula ang pagbabago sa pananalapi kung saan kakaunti ang tumitingin, sa isip, sa nakagawian, sa espiritu. Ang kaunlaran ay hindi malayo. Ito ay matatagpuan kung saan ang salita ay nagiging kasanayan. Nabubuhay ka ba para makaipon o para maapektuhan? Natigil ka ba sa paglilimita sa mga paniniwala o handa ka ng bumuo ng may layuning pamana? Si Solomon ay walang pinagkaiba sa iyo. Pinili lang niya ang karunungan at dumating ang ani. Ngayon kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito at mag-subscribe sa channel. Sama-sama nating ipalaganap ang karunungan ni Solomon para baguhin ang buhay.